So let's read Deuteronomy 28:13 to 14 and let's see how God wants to bless us. Na? Paano tayo gustong pagpalain ng Panginoon? So mahaba ito. Pag binasa nyo ang Deuteronomy 28, this is my promises na na-receive ko po this year. Lahat yan pagpapala. Mga pagpapala at ano naman yung mga curses na pwede mong ma-receive. No, so dito sabi sa verse 13 to 14, sabi, the Lord will make you the head, not the tail. If you pay attention to the commands of the Lord your God that I give you this day and carefully follow them, you will always be at the top, never at the bottom. Do not turn aside from any of the commands I give you today to the right or to the left, following other gods and serving them. Ang ganda. Nasundan niyo ba kung nasa inyo mga promises dyan ni Lord? Amen? Ang ganda niyan. Ang sarap niyan basahin. The Lord will make you the head and not the tail. Ibig sabihin, you will be the leader. Hindi ka basta-bastang mapapasunod na lang. Hindi ikaw yung magiging mukhang kawawa. You will rise up, no, in authority, no, in power. Parang bibigyan ka ni Lord ng face to stand up, makaharap kahit sa sino man. No? Meron pa dito, you will always be the top and never the bottom. So yung promises talaga ni Lord to increase you. Sabihin mo nga, I am made for more. Na ibig sabihin, hindi lang ito yung para sa iyo. Kasi dito sa pangako ng Panginoon, kabilang ka dito, syempre you need to listen to this, and ang sarap pangarapin ito na atin to. Pero dito, meron sinabi. Sabi dito, the Lord will make you the head, not the tail. Eto, basahin natin sabay-sabay yung susunod. 1, 2, 3. Ang sarap basahin nung umpisa. Pero yung pangalawang sentence, doon na humina. I want to give you everything if you pay attention to the commands of the Lord your God that I give you this day and carefully follow them. Mapupunta ka sa taas at hindi sa baba. Kung hindi ka pupunta sa kaliwa o sa kanan, at ikaw ay susunod sa akin, following and serving me as your Lord and Savior. As your Lord, as your God. So, ibig sabihin, pagpapalain ka, lahat ng itatanim mo daw, pauunlarin ng Panginoon. No? Kahit kaaway mo, ipagtatanggol ka niya. Pero, sabihin mo nga, pero. Merong pero. Sabi dyan, if you will pay attention to the commands. Ang tawag po dito, conditional blessing. Ito po, sabihin ko sa inyo, lahat tayo mahal ni Lord. Agree? God's love is unconditional. Pero pagdating sa blessing ni Lord, it is conditional. Yung mga kaya lang sumunod kay Lord, yun lang ang magkakaroon. Amen? So, maliwanag tayo dyan para hindi tayo nagsiset ng wrong expectations. Hindi tayo nagagalit kay Lord kapag hindi niya naibigay. Kapag hindi niya agad nasunod. Kapag ayaw mo na. Kapag gusto mong magalit sa leader mo, kapag gusto mong taasan ng boses, magalit ka kasi hindi nasunod yung gusto mo, gagawin mo yun. Kasi you don't get what you want. Alam niyo tayo, pag hindi natin nakukuha yung gusto natin, ang sarap manisi ng tao, ano? Pero ang buhay natin ay hindi nakasalalay sa tao, kundi sa Diyos. Kung ano man yung ating nararanasan natin ngayon, ay epekto ng ating pagsunod sa Panginoon. Amen? Kaya ngayon, kung alam mo na yan, yung katotohanan na yan, mas aayusin mo ang buhay mo. Mas mamumuhay ka para sa Panginoon, nang kalugod-lugod sa Kanya. Ngayon, hindi ka naman ninisi, bakit ganito ang hirap ng buhay? Dahil to sa leader ko, pinapahirapan niya ako. No. God wants to bless you. Sabihin mo nga sa sarili mo, God wants to bless me. I am made for more. Alam niyo, nung pandemic, kwento ko lang po sa inyo, taga San Miguel kasi ako. So, nung pandemic po, nagpagawa po kami ng bahay sa San Miguel. Mind you, 16 years old pa lang po ako, wala na ako sa San Miguel. Kaya nung nag-pandemic, part of me ay nagpapasalamat sa Panginoon, Lord, salamat. Kasi kung hindi pa nagkaroon ng pandemic, di ko makakasama ulit yung pamilya ko. There will be no reason. Alam niyo, nagkaroon ng break dito sa church. Of course, walang face-to-face. And then nagpagawa kami ng bahay doon. Alam niyo, 3 taon kami doon nakatira.
mula 2021, nagpapagawa kami ng bahay. Alam niyo, sa totoo lang, gusto ko po doon. Bakit? Nandun yung pamilya ko. Kayo, hindi ko naman kayo talaga kapamilya eh. Yung mga cell member ko, hindi ko sila talaga kapamilya. Pero alam nyo, naging kapamilya ko sila dahil sa kaharian ng Panginoon. Because we are citizens of heaven. We are brothers and sisters in Christ. Pamilya ko na sila ngayon. Pero noon, ang sarap mag-stay sa San Miguel. Kasi alam niyo, pagkakain yung pamilya ko doon, sabay-sabay kami. 6 kami magkakapatid, pati mga pamangking ko. Alam niyo, sa totoo lang, yung naramdaman ko sa San Miguel, hindi ko lagi nararamdaman sa May Kawayan. Kaya pag nandito ako sa May Kawayan, naiinggit ako sa mga pamilya na magkakasama lagi kumain. Kasi ako, mula 16 years old, wala na ako. I long for a family. Kaya pag nakasama ko yung mga cell member ko, mga alaga ko, parang napupunuan. Kapag ginagawa ko yung para sa Panginoon, I feel, this is my family. Napupunuan talaga. Pinapalitan, ng Panginoon. So, nung time na yon, unti-unti na, patapos na yung pandemic, palapit na ng palapit, pabalik na dito, sa May Kawayan. Sa totoo lang, to be honest with you, alam to ng mga ko-12 ko, ayoko nang bumalik ng May Kawayan. Since 2008, nandito na ako sa FIC, pero parang gusto ko doon, ang sarap doon, ang tahimik doon, ang saya namin doon. Buo yung pamilya ko doon. Komportable yung buhay ko doon. Alam niyo ba yung pinagawa namin bahay doon? 2 floor. Kita mo agad yung mga bukid. Nagtanim ako ng avocado. Nagtanim ako doon ng yung rambutan. Nagtanim ako doon ng guyabano. Nagtanim ako doon ng mga, kung ano-ano namumunga, mangga. Pag pumunta kayo doon, namumunga, meron. Sampalok, ang sarap. So nung pabalik na kami dito, ang hirap bumalik dito. Ayoko kasi una, balik na naman kami sa pangungupahan. Samantalang doon, nakapagpatayo na kami ng bahay. Pangalawa, balik na naman ako dito sa sa madami kong ginagawa. Balik na naman ako sa dati. Ito na naman ako sa mga gagawin ko. You know, I want to settle there na lang. Sa totoo lang, napakatahimik sa San Miguel. Kaya lang alam niyo po, even the calmest environment in your heart can remain restless and noisy. Kahit na napakatahimik ng lugar, kapag yung puso mo magulo, wala pa rin niyang kapayapaan. Kaya alam niyo, buti na lang yung asawa ko. Alam niyo, magpasalamat kayo sa mga asawa niyo na kapag sinabi niyong ayaw niyo na, sasabihin niya, hindi, gusto pa natin. Kapag ang asawa niyo, kaatuwang niyo sa buhay, hindi ka i-agree na ayaw mo na, kaloob ng Lord yan sa'yo. Alam niyo, noong time na yon, wala kaming parang yung asawa ko sasabihin niya, pupunta tayo ng May Kawayan. So every Sunday, paunti-unti yun, nag-church kami, 3 hours, babiyahe kami, papunta dito ng May Kawayan. Sa Sunday ulit, babiyahe ng May Kawayan. Until, nangupahan na naman kami. Lord, balik na naman ako ng May Kawayan. Pero alam nyo, dahil nandito akong simbahan, naniniwala na ba kayo na meron tayong mother church na kung saan ka dinala ng Lord kahit mahirap yung church na yon, kahit magulo yung church na yon, kahit sa ngayon hindi pa pinagpapala yung church na yan, kung dito ka nilagay ng Lord, this is your mother church, dito ka. Alam mo, dito ka. Amen? Ganon. Ganon yung pakiramdam. So sa madaling salita, nandito na naman kami sa May Kawayan doing the things that we usually do face-to-face na. Wala nang face mask, cell group, So nahahati yung puso mo na, Lord, dapat nandun ako, dapat ito yung ginagawa mo, pero sige, patuloy lang. Hanggang, Lord, pagka lagi mong ginagawa ang isang bagay, patuloy mo siyang minamahal. Amen? Kapag wala kang gana sa isang bagay, siguro hindi mo siya palagi ang ginagawa. Baka hindi mo pinapractice. So alam niyo, sa palagian na yun, ayun na naman, rumolo na naman yung momentum. Unti-unti, binabalik na naman ni Lord yung puso ko, yung fire ko. Ginigising na naman ni Lord yung mga dati kong pangarap para sa simbahan, para sa mga cell member ko. Alam niyo, 2023, hindi po nagtagal, pinagpala kami ni Lord at nakapagpagawa kami ng bagong bahay sa May Kawayan.
That's the second house na meron kami. Hindi ko po yan pinagmamalaki. Sa totoo lang, di ko yan lagi kinukwento. Pero I want to highlight, no, kung ano yung ginagawa ng Lord if we don't settle for less. Sa totoo lang, maganda na sa may kawayan, ay sa San Miguel, tahimik na. Pero nung binalik ako dito ng Panginoon, at binigyan niya ako ng mga pangako niya dahil sa pagsunod, higit na mas maganda, higit na mas tahimik, at higit na mas pinagpalang lugar ang pinagdala niya sa akin, sa aming pamilya. You know, we don't settle for less kasi the truth is, we settle for less na. Okay na tayo dito. Kung ikaw ay babrasuhin at i-stretch ni Lord, sa totoo lang magagalit ka. Pero yung ating mga promotion, no? Pag daw tayo pinromote ni Lord, sa halip na tayo ay maging masaya, napufrustrate tayo. Kasi pagka pinopromote ni Lord, mahirap doon. So nami-mistake natin na dahil mahirap, hindi siya karapat-dapat. But if God is pushing you to do something, maybe God wants you to experience greater things in your life. Amen? Lakpakan natin si Lord. So sasabihin niyo sa akin, Ate Joyce, I have settled for less. Leader, I have settled for less for a long time. Pwede yung nangungusap sa inyo si Lord. Huwag kayong mag-alala. I will introduce you to someone nakaranas din ng ganyang bagay. So, pag binasa niyo po ang Genesis 12, no, mababasa niyo doon yung account ni Abraham. And we all know Abraham. Amen? Kanina nung nag-aaral kami at nagpa-practice ako kay Kenneth ng preaching na to, sumasagot si Crayon kasi kinukwento niya sa akin yung buhay ni Abraham. Nasabi ni Crayon, Mami, si Abraham yung pinangakuan ni Lord na magkakaroon siya ng madaming offspring kasing dami daw ng stars. Alam niyo ba yon? Alam ng bata yon? So yun yung laman nun. So si Abraham, 75 years old na siya, at pinangakuan siya ng Panginoon, sila ni Sarah. Kaya lang hindi agad dumating ang pangako ng Panginoon. So si Sarah, pinangakuan siya on her old age, no? Siya ay magkakaroon pa ng anak. Pero alam niyo ba, 11 years has passed, nothing happened. Pero bago pangakuan niya, bago marinig yon ni Sarah, merong pangako muna si Lord, no? Meron munang pangako si Lord kay Abraham na yung pagkakaroon ng anak na yon, hindi nila nag-grasp sa isip nila. Nung naghintay sila, they thought it will not happen. So hindi siya mangyayari. Ang tagal na no? Hindi agad-agad nangyari. So let's read sa Genesis 16 verses 1 to 4. So basahin po natin. Sabi dito, Now Sarai, Abraham's wife, had born with no children, but she had an Egyptian slave named Hagar. So she said to Abraham, The Lord has kept me from having children. Go sleep with my slave. Perhaps I can build a family through her. Abraham agreed to what Sarah said. So after Abraham had been living in Canaan 10 years, Sarah, his wife, took her Egyptian slave Hagar and gave her to her husband to be his wife. He slept with Hagar and she conceived. Ayan. So, hindi kasi magkaanak si Sarah at hindi niya mapaniwalaan, hindi siguro nila mahintay. No? Hindi niya matake literally yung pangako ng Panginoon ng madaming anak. So, sila ngayon, nag-intervene sila, kumbaga, nakialam, no? Sa mga gusto nilang marating sa buhay. So, ang ginawa ni Sarah, inutusan niya si Abraham. Alam mo, meron tayo diyang, meron tayo diyang helper. Meron tayo diyang kasama. Pwede kang sa kanya, tumabi sa kanya, para magkaanak tayo. No? So he slept with Hagar, at tama naman na nangyari. She conceived. So si Abraham nagkaroon ng anak kay Hagar, na kanilang kasambahay, no, kanilang slave, kanilang katuwang, katulong, whatever. And ang naging anak nila, sino ang kanilang naging anak? Si Ishmael. Alright? Pero, dito sa Genesis 18, chapter 18, verses 12 to 15, ito naman yung pangako ni Lord kay Sarah. Sasabi dito, So Sarah laughed to herself as she thought, After I am worn out and my Lord is old, I will now have this pleasure.
the Lord said to Abraham, "Why did Sarah laugh and say, 'Will I really have a child now that I am old? Is there anything too hard for the Lord? I will return to you at the appointed time next year, and Sarah will have a son.' Sarah was afraid too, so she lied and said, 'I did not laugh.' But he said, 'Yes, you did laugh.'" Yan. So dito, pinakita dito, pinangakuan ng Lord si Sarah. Pero nung narinig ni Sarah, anong ginawa niya? Tumawa siya. Amen? So, Sarah is just like you and me. Sabihin mo nga, you and me. Ikaw at ako, walang exempted sa room na ito. Sarah is just like you and me, napangakuan pero hindi agad natupad. Amen? Taas yung kamay nakaranas ng ganon. Pinangakuan ng increase pero hindi natupad yung increase. Yung promotion na ipinangako, hindi yun natupad. Puro ka na lang pangako pero hindi mo namang ginagawa. May nagalit na ba sa inyo dahil sa ganyan? Dahil hindi niya nakuha yung gusto niya, meron na ba sa inyong ganon? Amen. Meron tayong ganyang mga karanasan. Pero alam nyo, in fairness naman po sa mga naghihintay, hindi naman talaga madaling maghintay eh. Amen? Ang hirap kaya ng meron kang inaalala, meron kang isang bagay na araw-araw mo para kang nakaantay sa pintuan. Lord, kailan ba dadating? Kailan ba gagawin? Kailan ba matutupad? Kaya itong si Sarah, pinakailaman niya. You know, sometimes when we don't get what we want, gusto natin tayo masunod. Sabi nga ni Pastor Bong dyan, pag hindi mo nakuha yung gusto mo, you want to manipulate things. Amen? Kaya itong kamay na to, madami itong magagawa. Pero pag ito lang ang magagawa, kulang to. Amen? So si Sarah, pinakialaman niya yung plano ng Diyos. Sila ni Abraham, they agreed. Yan ang masama kapag nag-agree ang dalawang tao sa isang desisyon, ang daming maling desisyon na pwedeng mangyari. Kapag kapag may nakausap ka and you feel comfortable on that person, no? It feels like it's the best, kaya lang ang turo sa'yo, lumayo, umalis. And then when you agreed, napakahirap nun. Kasi ang hirap ng basahin kung tama o mali pa ba yun kapag may mali kang kakampi. Amen? So itong si Sarah and Abraham, they settled for less. Kaya po natin, we are made for greater. We are called for greater, but we must not settle for less. So how to not settle for less? Number 1, remember, no? At itanim mo sa puso mo that God's timing is sure. Kailangan mo yan, Kailangan mo yan kainin. Kailangan mo yan, lulunin. You chew it. You taste it. Lord, your time is perfect. Everything na pinlano mo, it will come and it will happen just right in time. Alam niyo, naalala ko si Angelina Jolie, meron siyang interview. Pangarap niya daw makapag-asawa ng maaga. Pangarap niya madami siyang anak. Pero hindi ganun ang nangyari. No? Nakapag-anak siya, parang mga nasa 30s na niya. Matanda-tanda na siya. And ang dami niyang pinagdaanan sa buhay, ang dami niyang mga struggle sa pagbuhay lang ng sarili niya. Alam mo, sabi niya, Lord, nagpasalamat daw siya one day, Lord, maraming salamat kasi hindi mo dininig yung mga panalangin ko noon. Kasi kung ako ang nasunod, baka hindi akong mabuting magulang ngayon. There is this promise kapag hinintay natin at naniwala tayo that God has a perfect plan for us and it will happen in His perfect timing. Amen? So, pinilit kasi ni Abraham eh. Sabi, alam niyo ba, nung pinanganak na si Ishmael, 25 years pa bago ipinanganak si Isaac. Bago nanganak si Sarah. So, imagine, ang laki ng gap nun. Ngayon si Abraham, na niya eh. Ang ibe-bless niya, ang covenant child kasi si Isaac eh. Pero ang available si Ishmael. Kaya ang sabi niya, Lord, baka naman pwede. Eto na si Ishmael eh. Bakit pa natin hihintayin? No, si Isaac. Minsan ganyan tayo. Gusto natin yung meron ngayon, paubrahin na lang natin. Kaya hindi natin makuha yung best ng Lord.
We're not willing to wait. So, many of us settled on Ishmael when God promised us an Isaac. It's up to you if you want to settle now or you want to wait for God's best. Alam nyo, waiting it's not in vain eh. It's an active faith. Na kapag naghihintay ka, hindi ka nang bumukmok. Kapag naghihintay ka, hindi ka lang basta umiiyak. You live in this expectation that God will do it in your life. Alam niyo daw ang pagkakaiba ng mga Kristiyanong nakakilala sa Lord at sa mga hindi. Yung mga Kristiyano naniniwala na gagawin ni Lord yan. They have this active expectation in their heart that God will do it no matter what. Amen? So number 1 yan. We need to trust, no? Sa timing ng Panginoon because many of us settled on Ishmael. Si Ishmael, alam niyo yung mga Ishmael ng buhay natin? Ishmael represents shortcuts. Ishmael represents yung mga bagay na minamadali mo ngayon, wala kang pasensya. Sa totoo lang, alam niyo, ang dami ko nakikita sa Jayco. Yung mga, Jayco ba yun? Yung mga donut. Ang haba-haba ng pila. Sa totoo lang, alam ko naman may maganda doon. pero minsan wala din akong tiyaga na pumila. Kaya minsan kahit gustong-gusto ko ng kape, tapos mahaba yung pila, sabihin ko, yoko na nga pumila. Kasi minsan may problema tayo sa pag-aantay. Amen? Kung pwede lang na gawin na natin ng paraan, gagawa natin ng paraan. Itong si Sarah may pressure na sa kanya eh. Kasi he's bound yung kanyang edad, siguro yung kanyang katawan, yung kanyang physical appearance. Alam niyo, malapit nang magpapasko, mayroon na namang magtatanong sa inyo, kailan ka mag-aasawa? Malapit na magpasko, may magtatanong na naman sa iyo, kailan ka gagraduate? Di ka pa ba natatapos dyan? Kailan ka magkakaroon ng trabaho? Kailan ka mag-a-abroad? Kaya alam nyo, minsan yung mga pressure na yan, that leads us to settle for less in our lives. Kasi we want to prove something, we want to make sure na they see something in us, kailangan nila makita, I'm okay naman. Kaya we're not willing to wait. Amen? Tingnan mo nga yung katabi mo, may boyfriend yan ngayon, ayaw na niyang antayin ang tamang panahon. Sabi niya, hindi naman siya mag-aasawa. But we're not talking about pag-aasawa here. We're talking about your patience on waiting God's best. Amen? Palakpakan mo nga si Lord. Kasi yung waiting season natin, it can be too hard. Sa totoo lang kami ni Kenneth, 12 years kaming mag-boyfriend niyan. 12 years bago kami ikinasal. Alam nyo, yung yung 12 years na yon, ang dami naming away, ang dami naming pagalitan, ang dami namin, nung huling mga buwan namin, sa totoo lang sinurrender ko na yan si Kenneth kay Lord. Kaya yung huling buwan namin, naghihiwalay kami niya for 2 months. Kasi sabi ko sa Lord, Lord, pagod na ako na lang lagi ang magtatanong, kailan tayo papakasal, kailan tayo ganito, kailan tayo magpaplano? One day, I felt in my heart that God is doing something. Alam nyo, sinettle sa akin ng Panginoon na huwag masyadong huwag masyadong umasa dun sa mga bagay na nakikita lang. Yung mga bagay na ngayon lang, yung gusto mo lang ngayon. Sa totoo lang, nung kami na yun ni Kenneth, nagkaroon kami ng time together para mag-isip kung ano ang plano ng Panginoon. Doon pa namin na-receive kung ano yung plano niya. After 12 years, doon lang namin naisip, doon lang sa amin ni-reveal ng Lord na kailangan na namin magpakasal. 12 years kaming nag-intayan. 12 years na yon, we are serving the Lord. Mag-boyfriend lang kami, dyan ka, dito ka. Minsan, mag-church ka o wag. Mag-church ako, mag-ministry ka o hindi, mag-ministry ako. Ganyan kami noon. Kasi alam nyo, when God tell you, wait for the perfect time, hindi lang yung timing ang sinasabi ng Lord doon. Ibig sabihin nun, if God wants you to wait for the perfect timing, God says to you, wait for the perfect person. Wait for the perfect job. Wait for that perfect moment na hindi mo kailangan makialam. Kasi pag ikaw ang nakialam, hindi yun maganda. Hindi best yung magiging resulta niya.
So mahirap mag-antay, mas madaling umalis. Alam niyo, sa mga GC ngayon, ang daming nagli-leave. Ang hirap magpaalam ng maayos. Alam niyo ba? Ano yan? Mga reflection yan ng decency natin. If you want to leave a GC, sabihin mo, permission to leave. Hindi po ako masyadong dito sa GC na to. Can I leave this GC? Okay. Amen? Mas madaling mainip kaysa sa magtiyaga. Kaya naman we settle for less. Ishmael is anything we accept because we are tired of waiting or we doubt on God's timing. Anything that we do outside the waiting season is our Ishmael. Kaya kung meron ka ngayong bagay na pinilit mo, nakuha mo dahil sa galit, sa paghihigante, sa init ng ulo, no? Sa yung biglaan mong desisyon, anything that you have right now is your Ishmael. It's time to lay it down kasi God wants to give you the best. God wants to give you the Isaac of your life. Amen? Who wants that? Yung Isaac mo, perfect. Walang blemish. Yung kapag dumating na, kahit ang tagal-tagal mong inintay, Lord, thank you, sa wakas dumating na. You have no choice but to enjoy yung promises ng Panginoon. Amen? Kaya lang, what I want to encourage you is to really wait on God's best kasi higit ang kayang gawin ng Panginoon para sa atin kaysa sa ating mga sarili. Amen? So, sabi po dito, what God has for you is far better than anything you can make for yourself. Meron po akong isang disciple, nandiyan naman siya, kabiruan ko siya, mabait siya. Nag-abroad siya. Alam niya yun na hindi yun para sa kanya. After ilang buwan lang, pinabalik siya dito ni Lord. Nag-church siya, nag-commit siya sa cell group. Kasama ko siya weekly sa meeting. Last week, makita mo, iiyak-iyak. Bakit? Sabi niya, ang sarap pala. Hindi pala ako para doon. Minsan gusto natin yun kasi maganda doon. Kasi malaki yung kita doon. No? Mapupulfill natin yung pangarap natin doon, pero nung napunta na tayo doon, hindi pala yun ang plano ni Lord para sa atin. Amen? So it's always best to wait on God's timing. Amen? Sabihin mo nga, it's always best to wait on God's timing. Amen? Number 2. So balik ako dun sa verse natin. Sabi, so Sarah laughed to herself as she thought, after I am worn out and my Lord is old, will I now have pleasure? Sabi niya, tinatanong niya si Lord. Parang nagsasalita mag-isa kasi naglalap siya. No? Ganon tayo pag di natin mapaniwalaan yung isang bagay. Alam niyo ba, na kapag hindi ka panipaniwala ang isang bagay, ibig sabihin malalaking bagay yun. Kaya ikaw pagka meron kang malalaking bagay na na-receive kay Lord at napatawa ka na lang, it's an indication, Lord, you will do something big in my life. Nakakatawa eh. Ang tawag nga daw doon yung crazy faith. Sabi ni Bishop Frank, mga sugapa, mga addict kay Lord. No, may mga pananampalataya na hindi mo maintindihan, halos sabihan ka ng baliw. Tino mo yung katabi mo. Hindi siya yon. So Sarah laughed herself as she thought, sabi dito, I am worn out and my Lord is old. Will I now have this pleasure? Lord, ang tanda ko na. Ngayon ko pa ba ito mararanasang mga bagay na to? Kung kailang matanda na ako, tsaka ko pa ba makukuha tong mga pinapangarap ko? So number 2, how to not settle for less. Number 2, believe that God's promises still stands. Ano ibig sabihin niyan? Maniwala ka na yung pangako ng Panginoon ay pangako pa rin niya hanggang ngayon. Dahil ang Panginoon ay hindi kagaya ng tao na pabago-bago ng isip. Mamaya kausap mo, okay lang. Mamaya-maya nawala ng kibo. May mood swing na pala. Pabago-bago, tinotoyo. Amen, mga girls? Huwag tayo tumawa. Huwag natin tingnan yung mga katabi natin. So God's promises still stands. Kaya sabi ni Pastor Sarah,
Sometimes we feel meron tayong takot na gawin ang isang bagay and we feel that it is not meant for us. Pero yung takot, no, kailangan daw pala yan para sa faith. Kasi kapag walang takot yung ginagawa mo, walang faith dyan. Because you are settling for less. Kapag hindi nakakatakot, kapag hindi nakakabigla, ibig sabihin walang bago. Lagi mo nang ginagawa, walang masyadong increase dyan. Pero kapag nakakaramdam ka ng takot dyan, ibig sabihin, Lord, meron akong kailangang hakbangan. Amen? Meron akong kailangang gawin na hindi ko dating ginagawa. So, sabi po dito, ang Christian life natin ay hindi laging maganda, hindi laging masaya. Sabi nga ni Pastor Bong dati, Christian life is not always paradise. Pero si Sarah, nung ginawa niya yon, kay Hagar at kay Abram, ang gustong sabihin ni Sarah, Lord, pwede bang yung mas madaling paraan na lang? Pwede ba, Lord, na makuha ko yung mga pangarap ko, yung mga pinagpipray ko sa iyo? Lord, pwede bang hindi ako mahirapan? Tinamay katabi mo. Gusto niya yung blessing na walang kahirap-hirap. Yung sobrang laking blessing pero hindi tsatsagain, hindi aantayin. That's who we are. Ganun lang po talaga tayo. Kaya dapat tayong turuan. So pag sinabi, do you want blessing? Amen. Do you want miracles? Amen. Lord, I claim it. I claim na magkakabahay ako. I claim na magkakalupa ako. I claim na magkaka-disciple ako ng ganito. Alam niyo po yun daw, name your blessing and claim it is false. Bakit siya false? Kasi ang gusto natin, miracle, favor, blessing, we just claim it. Pero ang sabi ng Lord dun sa verse natin kanina, if you will just obey my commands. Amen? Name it and claim it is false para sa ating mga Christian. Ang totoo niyan, name it and claim it only if you will obey the Lord. So next time that you will claim it, Lord, I claim it. Mapopromote ako. So ibig sabihin nun, sa totoo lang, God is all-powerful. Hindi na niya kailangan ng tulong mo para i-accomplish ang plano niya sa iyo. Pero alam mo, kailangan mo din ipakita that you are willing kasi may iba na bigyan pero hindi inalagaan. Meron dyan na i-promote na bless mo na pero sa huli galit pa rin sa'yo. You know, kapag binless tayo ni Lord, gusto ng Lord mag-participate tayo, malaman natin kung gaano kasaya, no? Na maglingkod sa isang Diyos kahit alam naman natin na ibibigay naman niya sa atin lahat yun. Na meron naman siyang kakayanan. Amen? So claim it, name it, and claim it, and obey it. Amen? Okay ba tayo doon? Malinaw ba sa atin yon? Hindi tayo magagalit kay Lord kapag nag-claim and name tayo pero wala. Amen? So alam na natin. We know better now. So pag sinabi mo, Lord, I want my health to be restored, pero grabe ka manigarilyo. Lord, in Jesus' name, pagalingin mo ako kahit naninigarilyo ako. Amen? Lord, in Jesus' name, i-promote mo ako kahit di ako masyado pumapasok. In Jesus' name. So hindi siya ganun. Amen? Kaya, yun nga, nagiging helpless, nagagalit tayo, napufrustrate, nadidisappoint pa nga tayo kay Lord. So the actions you make are the confessions of your faith. Kung ano yung mga ginagawa mo ngayon, that's your declaration. Lord, I believe that you will do something more in my life. That's why magpe-prepare po ako. Aayusin ko po yung sarili ko para pag nandiyan na yung pagpapala, handang-handa na po ako. Amen? Palakpakan mo nga si Lord. You are destined for greater. You are called for more. So kung akala mo na Lord, dagdag oras lang to, dagdag trabaho lang to, yung pagsisell group ko, yung pagpunta ko, hindi. Sa totoo lang, ang sagot sa burnout na nararanasan mo, yung sumama-sama ka naman sa mga ibang bagay. Sabi nila, Lord, I want to have these things. Pagpalain mo po ako. Pero pag itinawag ka ng Panginoon, Lord, sorry, meron akong ibang schedule. Sorry, Panginoon, busy po ako ngayon. So, yung mga akala mo na dagdag oras, dagdag trabaho, yung pala ang kailangan mo para mapahinga ka naman. Amen?
So, Lord, ako talaga puno ng schedule ko. Sabihin mo, puno ng schedule ko sa pagiging nanay pa lang, punong-puno na ako. Pagiging nanay pa lang, punong-puno na ako. Pero alam nyo ba, kahit naman nung hindi pa ako nakakilala kay Lord, pagod na ako. Ang kaibahan lang ng pagod ko ngayon at pagod ko noon, yung pagod ko ngayon may kabuluhan, may katuturan. Mapagod man ako, at least para sa Panginoon na lang. Amen? Iba yung klase ng pagod ng naglilingkod sa Lord at pagod na puso kasi malayo sa Panginoon. Iba yung pagod na yon. Sobrang magkaiba. So that's why God wants to call you to something greater. Ngayon, pag tinawag ka ni Lord, halika, gawin mo to. Halika, pumunta ka dito. Anong sasabihin mo kay Lord? Lord, sorry. Gusto ko ng blessing na yan. Pero pasensya na po, pagod ako ngayon. Pasensya na po, hindi ako available ngayon. But God wants you to go there. Kagaya po ng pag-alis namin sa San Miguel, papunta dito ng May Kawayan, you will only discover and experience the best in your life kapag nandun ka sa lupang pangako sa'yo. Amen? Number 3, tingnan po natin. Sabi dito sa Ephesians 3:20. Now to Him who is able, basahin ko po ito, bukod dun kay Sarah kanina. Sabi po dito, now to Him who is able to do immeasurably more than all that we can imagine, according to His power that is at work with us, to Him be glory in the church and in Christ Jesus throughout generations, forever and ever. Amen. So, number 3 po, why not settle for less? Because God's power is limitless. Bakit hindi ka dapat mag-settle for less? Kasi ang pinapaniwalaan mo, yung kaya mo lang gawin ngayon. If you only know how limitless is God, you will not settle for less. Hindi mo tsatsagain yung konti ngayon kung alam mo naman na ang Diyos naman ay pinakamakapangyarihan. Kaya magbigay ng kahit ano paman. May-ari ng langit at lupa na kahit mula ulo hanggang paa mo, provided niya sa'yo. So when you see that truth that God is limitless, you will not settle for less and you will rest assured in this truth. Sabi dito, to Him who is able immeasurably, more than we ask, more than all we ask or imagine, according to His power that is at work within us. So, ibig sabihin, it is not up to your power, it is up to the power of God. So, ibig sabihin, we don't have the strength, the ability para pagbaguhin yung asawa natin. Alam niyo, meron akong alaga na gusto niya talagang mabago yung buhay nila. The first time na magkausap kami, wala na siyang pag-asa sa asawa niya, pero bago magtapos yung pag-uusap namin, nakita niya, God is powerful. God can change people. God can change lives. Yung hindi kaya ng tao, pag inilapit mo sa Panginoon, kaya niya. Kaya, dapat mo makita, Lord, ako nga pala, limitado lang yung bunganga ko, Lagi kong pinapagalitan, lagi kong pinagsasabihan. We can't break addiction, we can't change people. Kaya yung mga tao na hindi natin kayang pagbaguhin, bigay mo na kay Lord. Amen? Pwede na? Pwede bang wag mo nang pagpaguran? Amen? Mamahalin mo pa rin, pero hindi ka na magagalit, hindi ka na mapapagod, hindi na mauubos yung lakas mo because you know God is limitless in power. Amen? So, kasi daw kung tayo lang ang masusunod, kung tayo ang Diyos, we will settle for less. Mabuti na lang. We thank the Lord because it is according to His power. Mabuti na lang at ang mga inaasahan natin, it is not according to us, but according to His power, to His ability, to what He has done on the cross, kung ano yung mga napagtagumpayan niya, we are just claiming it. Kasi sa atin na yan. Amen? So si Sarah, she has that limited understanding, but not God. Sarah might be limited, but God is not limited to those things that limits us. So kung hindi mo yan kaya ni Lord. Amen? Kung yan imposible sa'yo, hindi imposible sa Diyos. Kagaya ni Sarah, sasabihin niya, matanda na siya,
Pero walang matanda, walang bata sa Panginoon. We have equal opportunities. Amen? To those who love, to those who obey the Lord. Amen? We are bound no, to receive greater things. Kaya, alam nyo, merong ganyang minsang tanong, Lord, is there something more in life than this? Kasi pag nakikita ko yung mga tao na masaya sila, pero pag pumunta ako sa buhay nila, hindi naman talaga sila masaya. No? Paano ba talaga maging masaya? Paano ba talaga makaranas ng higit-higit pa dito? May mga ganong questioning. May mga kilala po ako, wala na, sumuko na sila. They are not here anymore kasi kinain na sila ng bitterness. Yung iba naman, ini-embrace yung mentality ng boundaries, isolation. You know, you cannot fix anything in isolation and putting boundaries on people. You need to settle the matters, to not settle for less. Madaming issues of life na hindi sagot na takbuhan mo siya, pero harapin mo siya. Amen? Kaya yung mga kinakatakutan natin, kapag hinarap mo na siya, dun nawawala yung takot mo. So kapag nag-block ka ng tao, pag nag-leave the group ka, it's not the answer. You know, usually ang mga nakilala ko na nagpakalayo na lang, umalis na lang, wala nang kinausap, ginawa na lang yung gusto nila, they are the loneliest people in the world. Kasi they feel helpless, hindi nila sinettle yung mga issues of life nila. Amen? There is something more for you. Ang totoo lang, ang mga kailangan mong iwanan, yung mga bagay na nagpapalayo sa iyo sa Lord, hindi yung mga taong nagdadala sa iyo sa Lord. Mahirap man ito. Because life, no, hindi talaga paradise. Even the Christianity, it's not paradise. But come to think of it, choose your heart. Piliin mo kung ano yung pagod mo. Pagod sa labas o pagod na lang dito. Kapag napagod ka sa kaharian ng Diyos, you are serving the best. You are serving the God of gods. The best of the best. Amen? So, choose your heart. Depende kung ano ang gusto mong pagod, yung nagtatago, yung masamang-masama yung loob. Settle the matter. Ano ang pwede mong gawin? Settle it in prayer. Kung mausap ka ng tao, i-meet mo yung cell leader mo. Leader, eto yung mga nararamdaman mo. Di tapos. Amen? Bakit mo papahirapan yung sarili mo sa mga bagay na hindi pinlano ng Panginoon para sa iyo? God has something more for you. You are called for greater. Amen? Sarah is called for greater sana. Alam nyo, yung covenant child, si Isaac, kung na-receive niya yon, kung hinintay niya yon, doon niya naramdaman, Lord, this is the fullness of blessing. The fullness of happiness na inaantay ko. Bakit ko tsinaga yung tuyo? Pwede naman ako mag-fried chicken. Bakit ko tiniis yung pangit na buhay? Pwede naman pala akong mag-intay, magtiyaga. Maniwala sa mga pangako mo, hindi umalis. No, alam mo yun, magtiwala sa'yo. Bakit hindi yun yung una kong ginawa? Amen? So alam nyo, this is something na personal sa akin. Kasi every time nagagamitin tayo ng Panginoon, whether in cell group, whether in our family, whether sa church, kung ikaw ay magtuturo, kung ikaw ay gagamitan ng Lord sa iba't ibang paraan, there will be challenges in your life. Kaya alam nyo, kapag sinabing difficulty, hindi ibig sabihin, hindi na yan tama yung ginagawa mo. Your difficulties right now is an indication of your growing faith in the Lord. Kasi kinakaya mo nang harapin. Amen? Amen. Alam nyo, magtatapos na po ako, pero gusto ko lang ikwento sa inyo na meron akong struggle din sa pagiging nanay. Kahit na 30s na ako, at magpo-40s na, natatakot din ako minsan na, Lord, nagagawa ko ba yung best sa anak ko? And lately, nakita ko si Creyo na apakalaking distraction sa kanya ng cellphone. Alam niyo ba si Creyon, lahat ng napapanood niya, nagagaya niya talaga yung mga reactions. Minsan kinakausap niya ako na para siyang isang puppet. Kaya kausap niya ako na isa siyang character. Na hindi ko alam kung si Peppa Pig ba yun o sino ba yun. Hindi ko alam kung anong pagkatao ng anak ko. So, one time sabi ko, Lord, hirap na ako. Sabi ko kay Kenneth, dapat talaga hindi na natin ito pinagsi-cellphone, ganyan. Pero alam nyo,
Ang hirap ipatupad ng isang bagay kasi mahirap. Mahirap kasi mahirap, no? Bakit? Kaya ako nakikitang mahirap. Pag hindi ko pinanood ng cellphone si Crayon, ibig sabihin maglalaro kami maghapon. Ang hirap kaya maglaro maghapon. Ibig sabihin magtatakbuhan kami doon sa bahay. Grabe, ibig sabihin maglilinis ako ng kalat. Sa totoo lang, hindi ako ready for that. Pero nakita ko si Crayon, ang layo ng loob niya sa akin. Kaysa hanapin niya ako, hahanapin niya yung cellphone niya. So mula November 1, ano po ako, sabi ko kay Kenneth, sabi ko, mahal, hindi na ako masyado magse-cellphone. Kasi kaya ako sinabi yon kasi pinatupad ko po kay Crayon na no cellphone na siya. So simula November 1, hindi na siya nag-cellphone until now. November ano na ba ngayon? November 16. Alam niyo ba yung 16 days na yan? Sabihin ko po sa inyo, sobrang hirap. Yung mga unang araw ni Crayon, nagwawala, umiiyak, nagagalit, pinapalo ako. Tiniis ko po yun. Sabi ko, anak, hindi talaga pwede mag-cellphone. So ang ginawa namin, naglalaro kami, nagluluto pa kami, pinaglilinis ko pa siya ng bahay kasi wala nang magawa eh. Si Crayon, pinatulan na yung paglalampaso. Sa kagustuhan niya lang na malibang siya. Mami, ako na magmamap ng floor. 7 years old yung anak ko. Sabi niya, Mami, ako na maglilinis niyan. Pabibiling ko, anak, bili ka ng itlog. Mami, ako na yan. So, ibig ko sabihin, ang hirap nung umpisa namin, pero nakita ko, unti-unti, may nababago. Alam nyo, ikumpara ko si Crayon nung November 1 at ngayong November 16, November 1, 2, 3, 4, 5, struggle. Pero ngayon, kahit banggitin yung cellphone, hindi niya sa akin binabanggit. Mommy, let's play. Mommy, let's read the book. Mommy, let's read the Bible. Mommy, let's have devotion. Meron kaming gabi ni Crayon, nagalit na ako kasi pagod na ako magbasa ng book. Anak, ano ba? Antok na ako. Kasi nga hindi nga nagsiselfone eh. Huwag kayong pupunta sa bahay namin, makalat. Walang magsusurprise, makalat. Kasi naglalaro kami ng anak ko. Okay? Walang iistorbo sa amin. Pero alam nyo, what I observe sa situation namin ni Crayon, mas naging close kami. Mas naging sweet si Crayon. Ang dami niyang sinasabi, ang dami niyang kwento, ang dami niyang thoughts, ang dami niyang gustong sabihin sa akin ng mga magagandang bagay. Yung mga pangit na salita ni Crayon mula no November 1, unti-unti nagbago. Hanggang ngayon, ang laking improvement ng Lord. And I praise God kasi sa totoo lang, we settle for less kasi madali yon. Manood ka na lang, Crayon, mas madali kang manood. May mga gagawa ako, may maluluto ako. Pero kapag hindi ka nanood, asikasuhin pa kita, gagawin ko pa to, gagawin ko pa yan, pagod na pagod ako. Pero that's rewarding. Alam nyo, I get the full attention of my son. Parang naranasan ko, naramdaman ko, yung tunay na Crayon, na dati ang tingin ko sa anak ko, ang sama-sama na, parang ibang tao na, but now, nakikita ko yung anak ko, may malaking pagbabago, may mga magagandang bagay na pwedeng mangyari dito sa anak ko na to. Ganon din tayo. There are some things in our life, distractions. Sabihin mo, distractions. And God wants you to not settle for less. You have a shallow relationship with the Lord because of those distractions. Meron si Lord na gustong ibigay sa'yo. God wants to tell you, you are destined, you are created for more. Pero anak, kailangan isusurrender mo to. Amen? Anak, you are created for more. Kaya lang, dapat gawin mo to, gawin mo yan para makuha mo to. That's conditional blessing. Anak, kung gusto mo ng pagpapala na to, may kailangan tayong pagpreparahan. Kailangan nating maging handa. Alam niyo, sabi sa John 10:10, the thief comes only to kill, to steal, and destroy. Along the way ng journey mo, kung papalapit ka na kay Lord, God, the devil, the enemy will distract you to not let you go to your promised land.
para hindi ka makarating doon. Because the enemy wants to steal, to kill, and to destroy. Ibig sabihin nun, meron talaga tayong enemy, no? Na meron tayong kalaban na gustong umagaw ng mga magagandang bagay na meron tayo. Kagaya ng cellphone ni Crayon. Alam nyo, if you will just surrender that one distraction, that's something na gustong ipasurrender sa iyo ng Lord, your relationship with God will be even better. Mas magiging maganda. Mas maaayos ang buhay mo. You will feel yung kalapitan ng Panginoon sa iyo. There is something with God na sasabihin mo, Lord, ito lang ba talaga ang buhay? Pero alam mo, when God said, you are called for more, ibig sabihin, you are not called to live for yourself only. Naniniwala ka ba that there is a God above na nakatingin sa atin? You are not your own. Amen? You don't live for yourself. Sino naniniwala doon? You don't live for yourself. I am called for more. Amen? We have a God. Alam natin yan. Kaya sabi ko, Lord, worship team, na po ako, patapos na po ako. So, sabi ko dito, there is so much bigger than me. It's not about me. It's not about my feelings. It's not just about my importance. Minsan tinitingnan ko yung sarili ko, Lord, I am made for more, pero ano po ba ako? Sino po ba ako? Minsan nakatingin sa iyo yung spotlight. Ikaw yung gusto mong makita. Ikaw lagi yung iniisip mo. Pero ang sinasabi pala na there is something more, there is God. Hindi lang ikaw, meron pala tayong Panginoong Diyos. Amen? And we don't live for ourselves, but we live for the Lord. Amen? So, ibig sabihin pala, kaya there is something more in this life kasi hindi pala kumain, matulog, maligo, mabuhay, hindi lang pala yun. Ang trabaho natin sa buhay natin, there's more to life than eating and drinking. Amen? There's more to life than these things. There's more to life, and that is to enjoy our relationship in the Lord. Kagaya namin ni Crayon, if you will just have to pinpoint that something that you want to surrender the Lord, luluwag, mababago, at magne-next level pa ang relationship natin sa Panginoon. Amen? If that's you, and you think that you are called for more, that you don't want to settle for less, tayo po tayong lahat. Sabi po dito, to experience the best, we must not settle for less. So si Crayon bilang bata, cellphone yung kanya. Pero tayong matatanda, we have things in our hands na hindi natin mapakawalan kasi for us, this is the best na. Amen? Pero sa hapon na to, sabi dito, basahin ko ulit sa inyo yung verse ng unang-una natin for you to understand how God is willing to provide, how God is willing to bless. Sabi dito, the Lord will make you the head and not the tail. If you pay attention to the commands of the Lord your God that I give you this day and carefully follow them, you will always be at the top, never at the bottom. So do not turn aside from any of the commands I give you today, to the right or to the left, following other gods and serving them. So, God wants to bless you. It's a fact. That's the truth. But God wants you to obey. And unless you are willing to understand, to believe that God has something more for you, you will always settle for less. Anything that you place above God is an idol. Anything that you place above God, you will treasure.
So kung ano man po yung mas mahabang time, pinag-uukulan natin ng mas mahabang time, maybe, doon sa part na yon, doon tayo merong dapat i-surrender. Amen? So if you believe, these promises are for you, you want to claim it, you want to have it, now it's the time to tell the Lord, Lord, I'm willing to obey. Amen? I'm willing to give it away para lang sa pangako mo na ito. My words are limitless, but I know God has a revelation for you today. Meron na siya kanina pang sinabi sa iyo. Those lines na nasabi ko kanina, God has corrected you already. God has talked to you already. Meron na siyang revelation sa iyo. Kaya if you're that willing, kung nandun ka sa point ngayon na yon, na na-pinpoint mo na ano yung Ishmael na meron ka ngayon, Lord, this is not the best yet. Para magkaroon ako ng room for Isaac, isusurrender ko po ito sa iyo. Amen? Let's bow our head together. It's a personal decision. For those who believe that their Isaac is still coming. For those who believe na ito ay mangyayari pa din, gagalawan pa din ng Panginoon, could you raise your hands? Please raise your hands. With all of your faith, hindi ka marunong mag-pray, di ba? But right now, God will teach you how to pray. You will pray for your Isaac, and you will believe that it will come your way. I give it time. Right now you pray, Lord, I'm waiting. Sige. What you believe,
What you claim, you will obey. As you raise your hand, it's a declaration. Lord, naniniwala ako. Like Sarah, kung ano yung pangako mo sa kanya, may Isaac will come. It's your declaration of faith right now. Ang i-highlight mo how powerful God is. How He can move mountains. And that you are not willing to settle for less anymore. Any issues of the heart, you settle that right now. Lord, I'm not going anywhere. I'm settling all these matters with you. If that's you, sabihin mo sa Lord with all of your heart, with all of your faith, Lord, mag-aantay po ako. And as I wait, I will serve you. As I wait, I will obey. As I wait, I will not question. Lord, yung asawa ko, yung pagbabago niya, yung anak ko, yung pagtatapos niya. Lord, my faith is not in people, but in you. Kung ano yung sinabi mo, yun lang yung kaya mong paniwalaan. So I encourage you right now. Lord, thank you. Thank the Lord right now for what is about to come. For what He is about to give you. Kung ano yung papalitan ng Lord because of that one thing you surrendered today. Panginoon, thank you, Lord, for today, Lord, this morning. Ito lang, Panginoon, lahat kami nagkamali sa area na ito. But Lord, yung impatience namin doesn't diminish your power to do it. You are our God of miracles. You are the God who made impossible possible because you are a limitless God. Right now, Panginoon, we declare all these things, Lord, na aming kinlaim at aming pinangalanan. Lahat ito ay masasakatuparan dahil handa kaming sumunod. Lord, from today, we knew, we found out, Lord God, that you loved us and you want to lavish us with your blessing. But Lord, you also want to see us, Panginoon, na sumusunod sa iyo. Kaya Lord, I declare to all your people here, to all of us here, ganapin mo, Panginoon, ang iyong plano sa aming mga buhay. And Lord, at the end of this all, Panginoon, sasabihin namin, dahil yan ginawa ng Panginoon sa amin. Yung mga malalaking bagay na yan, dahil may malaki kaming Diyos. Salamat, Panginoon. We honor you and we will serve you with all of our heart. In Jesus' name we pray. Amen.